Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman tayo. Galing ako sa farm. Mukhang malabo yung eksperimento kong crossbreed. Yung lahi ng usa saka baboy damo pinaghahalo namin. Wala, di ako kakabili helicopter. Nagka-interest lang ako rito mga boss. 20 hours ago, no? House panel to inform ex-President Duterte, ex-PNP Chief De La Rosa of schedule for drug war probe. Kanina ho to sa Kongreso yata to, di ba? Pakinggan natin si Congressman Abante, no? The families of persons killed in the Duterte administration's bloody drug war urge a Philippine House panel to hold former President Duterte accountable. Duterte's former executive secretary questions the government's official death toll in the drug war. Vivian Gulia filed this report. As the House Committee on Human Rights resumed its investigation into the alleged extrajudicial killings under the Duterte administration, Kabataan Party List Representative Raul Manuel urged the panel to invite former President Rodrigo Duterte and his former Chief of Police, Senator Ronald Bato de la Rosa, to the hearing. Natural lang namang imbitahin, di ba mga boss? Silang ulo nito di ba? Kaya nga Duterte drug war di ba? Tuloy natin at pakinggan niyo yung sagot ni ni Abante kay Manuel. Committee Chairperson and Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. agreed to inform the two of the next hearing schedule, but also noted that courtesy should be given to them. So what I can promise Congressman Manuel is that we will be informing again Senator De La Rosa on the next hearing, and if you would like to attend, sabihin na natin doon if you would like to come. I-inform ko, sabi mo, Congressman Manuel, di para wala ka masabi, inform ko si Senator De La Rosa. Kung gusto niyang pumunta, tuloy. You are welcome. We are also going to inform para sa ikagagalak ni Congressman Manuel, we're going to inform the former president on this hearing. Okay? Now, pag na-inform siya, nasa kanya na yun, kumupunta siya o hindi. But I would like to give full respect to the former president. Although he might not be exempt from this investigation. Yet, I think that we should give full respect to the former president, being a public official also. The family of those killed in anti-drug operations under Duterte's drug war. Magbibigay na ho tayo na dyan. Siguro napanood nyo na ho yan. Nandun ho yung mga ibang membro ng pamilya ng mga napatay ng drug war. At niiyak ho sila, no? Mga boss. Dito muna tayo kay Abante. Para sa katutuwa mo, Congressman Manuel, sige, inform ko si Presidente Duterte. Pero, ano tawag ito? Parang paggalang. Galang ko kung anong gusto niya, kung pupunta siya o hindi. Ganun din si Bato, diba mga boss? Abante ka. Atras. Abante. Nung pinatawag si Pinoy tsaka si Jojo Choa, pumunta sila. Sino pa? Si Laila de Lima, senador din si Laila de Lima nun di ba? Pinakulong pa. Diba? Nirespeto ba nila si Laila de Lima? Tinambakan nila ng kung ano-anong kaso, ang testigo, preso, mga drug lord na nasa loob ng kulungan. Diba mga boss? Pero alam nyo, naunawa ko to si si Abante. Kasi ito pastor ito. Kaya marespeto ito sa mga pinatatawag. At yun nga, sabi niya kay Congressman Manuel, na para sa ikagagalak mo Kasi ang nag-request si Representative Manuel na kailangan si Duterte at saka si Bato. Dahil yan nga, sila nga pinakabida rito sa drug war na to, kaya Duterte drug war, diba mga boss?
Ganon din sa ang tawag dito, sa Parmali. Oo, ayan. Wala pa yata. Ewan ko patatawag din si Digong doon. Masyadong hindi man si Digong, di ba mga boss? Oo. Tinuro siya ni ano eh. Nito, sino nito to? Si Duco eh. Tinuro siya na siya lang ano lang siya. Basta ano, siya tang nag-utos, di ba? Pero wala. Anong klase ibig? Wala yung utak. Ang iniimbestigahan nila yung mga galamay. Di ba? Oo. Ito si Atras. Si Abante, labag sa loob niya talaga, ipatawa. Pinagbigyan lang niya si Representative Manuel sa request. Pero yun nga, wala akong magagawa. Iniimbita lang namin sila dito. Kung ayaw nila, di anong gagawin natin, di ba? Talagang full respect, sabi niya, to the former president. We will give him full respect. Di ba? Putik yan. Kayo na hong musga dito kay Atras. Kay Abante, no? Kung anong maitatawag nyo rito. Oo. Siguro para sa kanya talaga, napakatino ni Duterte. Kaya kailangan ng full respect. Lord. Tuloy natin to. Nag-iiyak ho yung ano rito eh. Yung yung dalawang babae na namatayan ng anak. Dala pa yung mga picture ng anak eh. Appealed to the House panel to help them get justice. They also expressed support for the investigation of the International Criminal Court into the matter, noting that efforts to hold those in authority accountable for the death of their kin have yet to progress. Sa Supreme Court, pinakamalaki na po to, Lord. Kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paanong lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kaming hihiling ng hustisya sa ICC? Narinig ko po na hindi po magko-cooperate ang committee sa ICC investigation. Sige lang po. Pero nais ko pong sabihin na kami pong mga pamilya, doon kami nakasandig pa rin at nabubuhayan ng pag-asa sa ICC o International Investigation. May kumpiyansa kami na hindi nila sasantuhin ng isang dating presidente. Abante stressed that the panel's investigation is independent from the ICC probe, but he assured the victims' relatives that the committee will listen to their concerns and come up with recommendations to address these. Huwag niyong babanggitin ng ICC dito sapagkat wala kaming pakialam sa ICC. At hindi namin nahayaan na pakialaman kami ng ICC. We are a sovereign country here. Okay? Hindi ko isusuko ang pagkasoberano ng House na ito sa ICC. Santa Rosa City Representative Dan Fernandez for his part said, nakita niya si Atras. Huwag niyong binabanggit ang ICC dito. Walang pakialam ng ICC dito. Kasi para sinabi ng babae na yun na lang ang pwede namin sandalan, ICC. Parang gusto sabihin ng babae, makiki-operate na yung gobyerno sa ICC. Yun na lang ang tangi na yung pag-asa. Oo, diba? Ano ba naman ang aasahan mo nga dyan kung ganyan ang si Duterte lang at saka si Bato hindi na maipatapatawag dahil nga kailangan, sabi nga ni Atra ni Abante na full respect. Kung gusto lang nila dito na tayo mga boss. Kung walang kasalanan, bagay at least pinatawag. Pero kung hindi pupunta, full respect. Sabi ni ni Abante, ang kanyang ibibigay. Kung ayaw nila, ayaw nila. Di ba? Dito lang, malalaman mo na. Kung wala silang kasalanan, bakit hindi sila pupunta? Kung mo ba binigyan sila ng pabor ni Abante na maski hindi sila pumunta, okay lang? Di ba? Lalo-lalo na si Bato. Nakababigat magpatawag si Bato. Kita mo yung ginawa kay Ochoa. Pag hindi pa pumunta ka, so pwede na ipadala mo dyan. Plano, gusto na nga, pagka hindi ka pa pumunta, wawarant of arrest na si Ochoa, di ba? Pero, dito sa kay Abante, kung ayaw mo,
okay lang. Pinagbigyan ko lang naman si Representative Manuel, nasabi, imbitahan ka namin, o kung ayaw mo, wag mo. O, yun lang yun. Pero yun nga, kung wala kang kasalanan, pupunta ka. Diba? Ganun lang kasimple yun, mga boss. No. Pag hindi ka pumunta, guilty ka. Diba? O, tignan mo si Jojo Ochoa. O, ilang beses hindi pumunta? 2. Pero nung pangatlo, pumunta na. Wala siya kasalanan nabubuwisit lang siguro dahil patawag ng patawag. Sige na. Punta na nga ako dito. Makulit ka ba to? No. O, pagdating doon, ayun na. O, lahat naman ng wala ako alam dyan. Hindi ko alam yan. O, wala naman silang magagawa, diba? O, kaya yun, mga boss. Ganun lang yun. Diyan sa mga hearing na yan, sa Parmali, yung scandal ng Parmali, tapos ito war on drugs si Duterte, dito nyo makikita kung sino ang pabor sa administrasyon ni Bongbong at kung sino yung mga nalalabi pa na tagasangga ni Digong. Di ba, mga boss? Basta itong pinagkakagastosan nato, mantakin mo, ilang araw na rin hinihiring yung Parmali, ilang araw na rin hinihiring yung war on drugs ni Digong. Wala naman silang wala naman si Digong. Ewan ko kung anong nangyayari ho dyan. Oo. Tinuturo ni Duque si Digong na siya ang may order. O wala si Digong. Bakit? O paano? War on drugs naman ni Digong. O, war on drugs. Duterte, drug war na. Wala naman. Taragis na yan. Ano ba? Ito, pag wala nangyari dito, kalat na Pag wala nangyari dito sa investigasyon nato, dito sa Duterte drug war at sa Parmali ni Duterte, nila Michael Yang, lahat-lahat, ang bibigat na unang mga dyan, ebidensya dyan, mga boss, garapal po yan. Yan drug war at saka yung Parmali, garapal. Talaga, oo. Sabi nga ni Gorton, garapal. Mag-collab na po tayo. Pag wala ho nangyari dyan, si Digong ang boss ni Marcos. Kala Tibaya, shout out. Hello, Miss Akira Milus. May you have a good day. Ingat at magpakawait ka palagi. Oo naman. Shout out, Akira. Kamusta ka na ba? Where na you? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, karaoke, and to all karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Hindi ka taka-taka sa dami ng mga ulupong na incheck na pumasok sa bansang Pilipinas sa panahon ng tandang Durian Tae. Buti na lang mayroong isang senadora na Risa Hontiveros. Ibig sabihin, gumagalaw pa ang kamay ng Panginoon. Yan lang yata nanalo sa lineup ni BP Lenny, di ba? Kalati bayo ulit. Good evening, Karox. Basta pogi ay sapan, ginagabi. Banat lang, karaoke, sabi niya. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, my friend. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay, God bless always. God bless, Raul. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Grabe ang lakas ng power nitong Digong na ito. Totoo, kita mo. Ito ang vlog ko, diba? Kahit wala na siya sa poder, parang siya pa rin ang may kapangyarihan dito sa ating bansa. Kaya dapat tong si BBM nito, maging maingat siya at may sikretong binabalak ang mga ito. Yan ang tingin ko, Karox. Parehas tayo ng tingin. Tamo si Abante, atras ng atras. Pinagbigyan lang niya si Representative Manuel para sa ikasasaya mo inform natin. Sige. Yun kung pupunta sila. Kung hindi pupunta si dating Pangulong Duterte, bibigyan ko sila ng full respect. Ay, atras. Abante!
Dito magkakabukuhan talaga mga boss. Mantakin mo. Full respect. Sa dami ng pinapatay yan, atras, ay abante. Sa war on drugs niyan, full respect. Sa dami ng kinurakot niya sa Parmali, nilang mga grupo niyan, full respect. Ha? Ewan ko sa'yo. Pastor! Shout out, Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos na, shout out ha. Sabi ni Rolo, konting hinay sa iyong farm at baka tangki na ang iyong mabili. O pag nagtagumpay yung crossbreed ko ng usa sa kababoy damo. yung scientist na veterinaryo kinuha ko, malang bayad nun sa totoo lang. Oo, galing sa mental yun Ay ako Lord. Raul Villanada ulit to. Pero seriously lang naman, malalim na ang pogo. May nagtitip pa, may anay sa mga departamento ng gobyerno. Problema yan. Ikaw naman, Raul, anong anay? Ha? Anong anay sinasabi? Mga buhaya. Anay, maliit eh. Ha? Raul Villanado nito. Talagang si Digong nyo, cancer sa bansa at isang kahihiyan sa lahing Pilipino. Huwag ka nga, Raul. Magagalit sa'yo si Atras. Si Abante. Kailangan full respect. At tagilaro. Ano ba? Diyos ko. Elizabeth Iscare, sabi niya, at ito namang pogo na ito, dapat lang mawala na ito sa ating bansa. Ang dapat lang na mawala na rin ang Mayor Go na yan at kumpiskahin na din ang lahat ng pinatayo nila dyan sa Tarlac at pakinabangan ito ng ating mamamayan. Total pur illegal lang naman at krimen ang ginawa nila sa ating bansa. Totoo yan, Elizabeth. Ang ganda nung di ba? Pwedeng gawing ospital, eskwelahan, yung pogo doon, putik yan, ang ganda. With matching underground. Walang alam si Mayor Go, wala. Pakyut lang ng pakyut no? Di ako nakikita sa kanya kalat ni. Ikaw ba? Raul Villanada ulit to. May kamandag din si Alice in Wonderland. May mga sinuspindi na barangay captain. Yan natutol sa sa mga polisiya ng Mayora. Diba? Tutol ka, di suspindi ka. Yan lang yun. Friend Shervin sa Peda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo mga boss. Ha? Raul Eman Escalona nak, shout out ha. Balong Boyong Kong, shout out. Brother Elias Ischo, shout out ha. Sabi ni Prince Shervin na naman Sir Rox, pugot na naman. Sino po ba ang talagang tutulog-tulog na sa pansitan? Anak ng tokong panis talaga Sir Rox. Ano kaya masasabi ng makisig natin na ubod ng pogi na kabitenyo na DOJ? Bukas. Ren Shervin ka ha. Yan ang topic natin, yung poging kabitenyo. Ang maganda yung topic Natuwa lang ako dito kay Abante Kaya siya tinapik ko ngayon, oo. Napakamagalang talaga ni Pastor. Tutoy natin kay Prince Shervin. Naku, patay tayo dyan, Sir Rox. Sabi ko naman sa'yo, ibahin nyo kami. Basta kabitenyo, pogi, kami pa ba? Diba, Sir Rox? Di lang po kami masipag. Talagang maaasahan nyo po kami. Katunayan nga po, ayan ang ebidensya. Sumasambulat
ang nagkalat na pugot ang tanong, magpapahuli kaya ang malupit na Supremo? Xerox. Yan ang itatanong po natin sa Bulaklak. Ano po? Ayun, sa Bulaklak talaga ano. Sa totoo lang po, Xerox, di na po nakakatawa yung puro pugot na issue na yan. Sa mga natutuklasan po at nakikita po natin ngayon na mga nakakikilabot na ganap, parang wala na po tayo sa Pilipinas. Totoo yan, parang nasa Chengwa Republic na po tayo. Nasakop na po tayo ng mga halimaw sa banga. Totoo yun. Utik yan. Napanood ko po si Atty. Enzo. Parang ang lahat po ay nagaganap ngayon. Si Madam, I'm sorry, ang pasimundot. Kaya malalakas po ang loob nila hanggang ngayon. Kasi ipinasa naman po niya ang itim na kapangyarihan sa pinakamalupit pong Supremo sa kasaysayan. Totoo. Ang sobra pong naghihirap at nagdudusa ngayon ang ating sisinghap-singhap na bayan. Pagkakamali po at kaswapangan ng mga sobrang dayukdok na buhaya, eto po tayo ngayon, Xerox. Totoo yan, buti ka nga nandiyan. Walang katapusan dusa, walang katapusan paghihirap. Kung kailan po matatapos, si Lord lang po tanging pag-asa. Ganda naman ito, friend, ha? Sana po, wag nang magkapetik-petik ating pinuno ng bansa sa dapat na tamang desisyon at direksyon alang-alang po sa ating nakalugmok na bayang Pilipinas. May pag-asa pa ba? Tanong ba yan? Friend Shervin ka, ha? Ang sagot ko sa'yo, no comment. May pag-asa pa ba? No comment. Oo. Anak ng kamote. Ay, ano po? Ewan, putik yan. Raul Villanada ulit, oh. Puro kahayupan ang ginawa ng mga katutubo. Puro kahayupan ang ginawa sa mga katutubo. May nag-ahente pa sa panig ni Alice in Wonderland. Yun nga yun, ahente yung isa. Mantakin mo, sabi nung nagreklamo, nakapagpatayo ng 3 palapag na bahay, wala namang hanap buhay. Ay, Lord. Pero ayon Raul, hindi naman daw benta Parang arkila. After 25 years daw, pagagamit yung mga lupain, 54 hectares. Meron pang balitang 200 hectares. Putik yan. Ibabalik daw sa kanila ulit. After 25 years, buhay pa kaya yung may-ari? Kinawa niya to. Kawawa talaga. Oo, itong mga katutubo na to. Ted, shout out Ted. Aprubahan kaya ni BBM ang request ni Senator Risa Ontiveros na alisin na ang Pogo sa Pilipinas? Tanong ba yan, friend? Ang may sasagot ko sa'yo, no comment. Pero ang sinabi ni BBM, nang maging siyang presidente, ay di niya hahabulin ang mga ginawang katarantaduhan ng nakarang administrasyon. Di ba sinabi niya, Ted, di ba? Sana sundin niya ang mga panukalan sa Senator Risa tulad ng ilapit sa United Nations ang problema sa West Philippine Sea para matigil na ang pang-aabuso ng China. Sana. Dasal. Raul Villanada ulit. Sigurado si Manduruki ay binalaan nung hindi na niya masikmura na mag-resign na. Kung di ay alam na. Totoo, baka pinalang. Huwag kang magre-resign na, kailangan pa kita, di ba mga ganun. Christian Chengnak, shout out Ted, sabi ni Ted, Digong, mag-resign ka na sa pagka-presidente mo
para magalaw si BBM. Presidente ka pa rin hanggang ngayon. Swapang ka. Patay tayo dyan. Forbing Peña, shout out ha. Shout out Sir Rox. Sa tuwing nanonood ako ng mga vlog mo, nagsusubscribe ako. Bakit di umuusad number mo? Di ko nga alam eh. Pero okay na, Forbing. Sabi ko sa iyo, di ba? Masaya tayo. Araw-araw tayo nagkukulab eh, o di ba? Eh, yung topic naman natin, di naman kagaya ng ibang topic yan, chismisan lang ng chismisan. Diyan mo makikita eh, kung minsan eh, kung gaano katanga tao eh, di ba? May mga vlog dyan eh, away mag-asawa, putik yan, nakakita mo. 300,000 ang views, putik yan. Pugong biyahero, akit sa bundok, maghahanap ng 1 milyon na subscriber. Ano? Kaya wala akong mangyayari talaga eh. Dito mo sa social media, makikita kung talaga may pag-asa pa eh. Mas gusto ng tao yung mga ganong klaseng kababalaghan na mga matulungin. Yun ho pinanunood eh. Besides, nagpapadala pa sila ng tulong doon sa mga kamusta kayo dito? Sabi nung kita na nga niya butas-butas yung bubong, yung kukumustahin pa. Ewan. Mawawala ako sa topic dyan, sa mga na yan, mga content na yan. Nakakilabot, oo. Wala pala kayong ilaw. Meron akong dalang solar. O ayan, may ilaw ka na. Bigas, dito ho sa mata dito ho sa tao, lusot kayo, pero sa Panginoon Diyos, alam niya yan, na kayo, winawalang niya niyo. Ginagamit niya mga mahirap sa inyong kapakanan. Hindi ho yan lulusot. Wala pong bilang yan. Pag ang kabutihan po, ginawa ninyo, na tinetelevice nyo, wala pong bilang yan. Wala po talaga. Tignan mo si Alice Go, napakagaling pa ni. Talagang lahat, kamay-kamay, halik-halik, buhat bata, bigay-bigay. Mayor siya. At handa siya ipaglaban ng katutubo. Maski nakinamkam na yung lupain nila. Alam mo yung ahente, ganito gagawin. Kakausapin yung mangyan o yung katutubo. Ibigay mo na, babayaran ka naman. After 25 years, ibabalik din sa'yo yung lupa. Sa'yo pa rin yan. Kung makakalamin siya nung katutubo, dami taglilimandan o taglilimandan makapal. Pera na. Marcelo Santa Ana, shout out. Merong hudas dyan sa hanay ng mga nag-raid. Merong spy dyan sa inyong hanay. Sigurado. Inaasahan nila, libo'y mahuhuli nila. 158 lang pala. Marcelino ulit May patong dyan sa mga authority, 120 yan. 120% yan, sabi niya. Forbing Peña, Di kaya ni Marcos pamunuan ang bansa. Nasa kanya ang bola pero panay ang biyahe. Weak leader talaga. Dami nang nakakalam. Shirley J. Sir, shout out. Naku, naloko na. Ang mga lupang pinamigay sa mga katutubo ng gobyerno, pinagbili. Naku, pagkakakitaan lang yan ni Alice Go. Buti na lang na lumabas na ang mga katiwalian na yan. May hangganan talaga ang mga gawaing masama. Alice Go, in Wonder Farm. Mayaman ka nga, puro ka naman problema. Nakakatulog ka pa ba? Yun. Pero wala siya sinasabi kung hindi. Ako'y Pilipino. Ay, nako. Jomo, welcome to the club. Mga produkto ng insekto at TikTok, kailangang bawasan na. Jack Ruman Santa, welcome to the club. Duterte Legacy, Criminal Syndicate. Ano pa nga ba? Uy!
Pero sabi ni Atras, kailangan bigyan siya ng full respect. Nelson Batalones, shout out. May naghudas pa, baka nasa LGU ang nagtip dyan. Hindi kaya ganoon, OMG, no to Pogo, abolish. Dapat kasi may mga nagrarally, abolish Pogo, ganun. Mga tao, diba? Prayer rally, abolish Pogo. Prayer rally, join ICC. Cooperate with the ICC, ganun. Wala rally, wala, hindi nyo alam mag-rally. Puro kayo, rally na, ewan ko sa inyo. David Allen Mendoza, nagrarally kayo sa kapakanan ng mga Pilipino, yung mga gargabyado, mga ganun. Rally. Sabay-sabay na, pati yung mga ng jeep. Diba? Yung modernization ng jeep na sinasabi. Yung mga driver na kawawa, ganun. David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Good evening po sa lahat. May protector po yan, Pogo, kaya nakatunog sa raid na gagawin sa kanila. Yan ang hirap sa mga kababayan natin. Sa kaunting pera, ipagbibili na nila ang kaluluwa nila sa demonyo. Totoo yan. Emily Capistrano, shout out. Watching from San Jose, California. Brother Elias Isyo, shout out ha. Oy, long time no talk tayo ha. Al-Olalia, shout out. Nagkalat lang ng kababalaghan si Duterte sa 6 taon. Inamin na rin niya ang treacherous agreement sa China. Inamin na rin ni Duque na si Digonggong ang pasimuno sa Parmali issue at iba pang hindi kaaya-ayang issue. Sa pangkalahatan, naging pabigat lang at salot si Duterte sa Pilipinas. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Olalia. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Ewan ko kailan matututo itong mga botante. Chupista Bunao, shout out. Good evening, Kuya, at sa mahal mong pamilya, at sa mga ka-warriors. Kuya, agree po ako kay Edelberto Alpilor. Sasabi niyang pinakawalang ya. Kuya, kung nasa London nga po si Dutz, pwede po bang hulihin siya ng Interpol gaya kay Tevez? Pwede. Kung ang tawag dito, wala naman yatang warrant si Digonggong di ba? Wala pang warrant na ICC, di ba? Lupisa Bunao ito. Kuya, ay mali, ICC na pala dapat ang humuli, kaya sa London ang sarap magpamisa kung mahuli na ang puno ng kasamaan, di ba? Diba? Talagang pwedeng ipagpamisa yan. Chupista ulit, Kuya, kawawa naman ang mga ita sa Banban. Ang sarap dikdikin ng pinong-pino ng dahil sa pera, kahit kaluluwa ibebenta sa demonyo. Maibabalik pa po ba sa mga ita ang kanilang mga lupa? Lord, tulungan mo po sana ang mga kawawang mga ita. Amen. Hindi lang naman dyan, Chupista, sa Banban, marami pa. Maski dun sa Davao, di ba? Balita rin, di ba? Yung mga may mga pinatay pa raw si Apong Tedsan. Tayo binibili yung lote, yung lupa, 50 pesos per square meter pag ayaw mo alam mo na. Marami pa hindi lang dito Buong Pilipinas naman karamihan yung mga kawawa talaga na napipwersa silang ibenta yung kanilang lupa dahil mataas yung presyo. Beng Camposano, welcome to the club. Mafia ang gobyerno ni Digong. Sang-ayon ako sa iyo dyan, pre. Pulito Robillos, Brother Rox, Sarsuela na lang ang investigasyon ng Kongreso sa Parmali at EJK drug war. Dapat si Digong ang ipatawag sa Kongreso at kasuhan
walang kwenta. Pagdating sekretary ang resource person sa hearing, kaya sarswela at drama lang yan. Sang-ayon ako sa'yo dyan. Yan yung iimbestiga nila. Sino yung iimbestigahan nyo? Kumbaga sa war on drugs at pinapatay niyo yung mga ang iniimbestigahan niyo yung nasa babae, yung manufacture, ayaw niyo patawag. Ano sa inyo? Beng Camposano ulit Kaya walang paki sa mamayan ng Pilipino yan. Yannick Ordobes, shout out. Duterte legacy. Yampogo, sako-sakong pera, tongpats, dyan sana hindi gumaya sa BBM na tuluyan ng palayasin sa Pogo ang Pilipinas. Ban na yan. Abay, magtatatlong taon na yata ito Wala pa yata nababan Buti pa si Vico Soto, binan na yung sa lugar niya, yung Pogo, di ba? Dapat itong Pogo talaga, kumpiskahin ng gobyerno lahat to Paano itong kagaya sa Bantarlac, kagaya sa Porac, Pampanga, di ba? Porac, nandun si Lito Lapid, Bakit wala kang ginagawa dyan, Senador, Federico Mandaco, Pogo operation na walang permit, 1 taon na nag-ooperate, pero nag-apply pa lang ng permit. Bakit pinapayagan ng LGU? At nung i-raid may nagtimbre pa. Sinong nagtimbre? Parang pelikula lang. May hudas, either both parties. Talagang parang pera-pera lang siguro. Umiiral dyan sa illegal na Pogo operation na yan. Dapat talagang mawala na yan. Totoo. Paging His Excellency Federico Mandacol ito. Nakakalungkot talaga yung bentahan ng lupa ng mga tutubo kahit may batas na hindi pwedeng ibenta. May mga hudas talagang sinasamantala ang kahinaan ng mga aita. Pero kung paiiralin ng batas, pwedeng bawiin ng gobyerno yan dahil illegal ang bentahan niyan. Kahit pa may mga kasulatan ang bentahan na yan dahil nga sa batas na bawal ibenta yung mga ancestral land. Bawiin ng gobyerno ka mo. Ay, my friend. Paano kung malakas sa gobyerno yung bumili? Diba? Cassandra Daisy, shout out Senator Lito Lapid, ito kasasabi, hindi mo pwedeng pagsabihan ang Senator Lito Lapid, hindi mo pwedeng pagsabayin ang pag-artista at pagkasenador. Pogo na gumagawa ng krimen ay nasa lugar mo. Mahiya ka naman. Tama ang pagsiservisyo mo sa bayan. Sayang ang pera namin sa pagpapasweldo sa mga Pilipino sa'yo. Ng mga Pilipino sa'yo. User, shout out. Kay Gloria Umano yan. Or siya ang protektor. Sancho Panza de la Brocha, shout out Reynaldo Gonzalez, shout out. Pogo. Pugo na lang gawin business kesa Pogo. Legit pa, diba? Tinda ng iklog ng Pugo, ganon. Lovely, shout out. May mga drugs sa farm niyan. Ang daming security, CCTV. Totoo. Marilo Pabianak, shout out Good afternoon po tayo. And to all Rocky Warriors. Walang katapusang raid ng Pogo na puro karumaldumal na krimen. Bakit ang bagal na aksyon ng gobyerno? Hay, alam ko na po tayo. Ang reply mo, no comment. Inunahan mo naman ako, ikaw? Okay, serious na po tayo. Yun nga po, bakit patuloy silang nagpapatumpik-tumpik, naglalaro sa politika nila.
konsensya naman po, masyado ng nadudungisan ang bansang Pilipinas. Kagaganda ng suot ninyo, pero ano ba ang ginagawa nyo? Nangingibabaw ang kasakiman sa ating bayan. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Fabian. Misael, shout out, Misael. JC po. Hello, Sir Rox. Hi, galing din ako sa aking farm. Akala ko yung manok ko nag-lay ng golden eggs para maibigay ko na sa'yo at makabili ka na ng helicopter. Kaso tanso pala yung iklog. Patay tayo. Pati yung mga manok ko, natanso ako. Divine Wilson, shout out ha. Sabi mo nga Karoke, yung Congress Drug War hearing at formally ay para kunwari merong justice dito at para hindi ma-observe ang ICC warrant. Yun nga eh. Alberto Olaero, sabi niya, Karoke, kaya nga hinahabol lagi ni Digong Duterte at may kasama pang mura utang ina mo bangag. May presidente tayong drug addict, kahit anong habol ni Digong Duterte, hindi niya maabutan si BBM dahil alug-alug na kasi sa Bisaya. Kango-kango si Digong Duterte, Karoke. Aya Suleiman, nak, shout out ha. Mirna Regalado, Adoracion de Maranan, shout out sa inyo mga boss. Oy, mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli, maganda po topic natin bukas. Sana makadalawang vlog ako. Nahirapan kasi ako. Kasi nga po, yung kino-crossbreed namin na usa sa baboy damo, palpak na naman. Hindi mabuntis-buntis yung baboy damo. Hanggang bukas po mga boss. God bless. Dasal. Yun po ang ating panlaban dito sa nangyayaring ito sa gobyerno. Wala West Philippines sobra yung iniwan ni Digong, no? Si Marcos naman, siguro ICC nga lang iniintay. Pag dumating na yan, at wala pang nangyari, wala na. Magpupugong biyahero na lang tayo na topic. God bless mga boss. Good night.